Magandang gabi po sa inyong lahat. Bahagi ng katapatan ng Diyos ay ang kanyang pagtugon sa ating bawat panalangin. May sagot ang Diyos sa ating mga hinihiling. Maaring oo, may mga pagkakataong hindi kaagad-agad dumarating ang kasagutan, pero palagi nagkakaroon naman ng katuparan ang ating bawat hiling ayon sa plano at kalooban ng Diyos para sa atin. Marami pong pagkakataon na lumalapit tayo sa Diyos at sa ating paglapit, ang mga paglapit na ito ay nauuwi sa pagtatampo. Nagtampo dahil hindi kagad dininig ang dasal, nanlamig sapagkat hindi nakuha ang gusto. Madali para sa atin na mag-alinlangan. Mas mabilis tayong magduda at mawala ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan at ang kapangyarihan ng Diyos na may gawin sa ating buhay. Hindi ba't inaakusahan pa nga natin ng Diyos bilang natutulog? Minsan bingi o kaya'y walang pakialam sa ating pagtawag at pagsusumamo. Bakit po ba nangyayari ang mga bagay na ito? Tulad ng naganap sa Ebanghelyo, hindi natin kasi matanggap si Jesus. Hindi natin nakikilala ang kanyang pagkilos sa ating buhay. At ang malungkot pa dito, hindi matanggap din ng kanyang mga kababayan at kamag-anak ang Jesus na dating simple at ordinaryong karpentero na kagaya lamang nila na ngayon sikat at iginagalang bilang isang propeta. Hindi natin kayang tanggapin kung ano ang kanyang nais. Hindi natin kayang isabuhay ang kanyang turo at halimbawa. Kung kaya't marami ring pagkakataon, dumarating na siya sa atin, tumutugon na siya sa ating bawat pagtawag, nananatili pa ring sarado ang ating mga mata, tainga at kalooban. Bakit? Simple. Hindi natin siya nakikilala. O ayaw natin tanggapin ang kanyang pagpapakilala sa atin. Kaya ngayon, magandang tanungin, ano po ba yung pagkakamali natin at ng kanyang mga kababayan sa Ebanghelyo? Yung bang hindi na pagtanggap sa kanya? Hindi. Kundi ang pagkakamali ng kanyang mga kababayan, ang kanilang kawalan ng busilak na kalooban. You see, my dear friends, because of their familiarity, they have failed to have a heart that is pure. A heart that can see beyond the ordinary. The heart that can see the divine in Jesus. Kaya siguro kung busilak din siguro yung kalooban natin, makikita natin na ang Diyos gumagalaw sa buhay natin. Maring oo, kagaya nila si Jesus, katulad, simple, ordinaryo, He's just one of them. Pero kung bubuksan lamang nila ang kanilang puso kay Jesus, mas higit pa dito ang kanilang makikita. Ganon din sa atin. Kung mas bubuksan natin yung pagtingin kay Jesus, na kayang tignan lampas ng ating mata, mas higit pa sa pagiging Diyos ang ating makikilala. Kaya nga po, tandaan natin, huwag lamang mata ang ating gamitin sa pagtingin natin kay Jesus. Dahil mas higit pa ang ating makikita kung merong busilak na kalooban na siyang magsusumikap na siya ay makilala. Kaya po alam niyo, yung pong palagiang pagdadasal, ito hindi lamang simpleng debosyon ha. Yung pong palaging pagsisimba, ito'y dapat hindi lamang dahil may hinihiling. Ang inyong pagdedebosyon, ang inyong pananalangin, ang inyong pagsisimba ay iba't ibang pamaraan, hindi lamang upang mapalapit sa Kanya, kundi ang mga bagay na ito ay nagdadala sa atin upang lubos siyang makilala. In advance natin, yung ating First Friday, kasi next week, nobinaryo na natin.
Kaya napakaganda, no? Sa pagsisimula natin ng ating pagdiriwang sa buwan ng Agosto o buong isang taon bilang ating yubileo, ang ganda ng paalala ng Ebanghelyo. Buksan hindi lamang ang mata, kundi buksan ang mata ng puso. Nang sa gayon, mas makilala natin si Jesus. At huwag sanang mangyari ang isang nakalulungkot. Lilipas ang panahon, tumatanda, o baka mawawala tayo, isang malungkot na katotohanan ang ating haharapin. Hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin nakilala si Jesus. Kaya sa misang ito, mga minamahal kong parokyano, bagamat kakaunti tayo, no? Hindi siguro nabalitaan na in advance natin yung ating Holy Hour, yung ating First Friday. Siguro sa misang ito, yun po yung hingin natin. Let us beg Jesus to grant us the purity of heart. Isang pusong busilak nang sa gayon makita hindi lamang ng ating mga mata, kundi makita ng ating pusong busilak kung sino si Jesus. At kapag nakilala natin si Jesus, sabi sa Ebanghelyo, pwede siyang makagawa ng maraming himala. Amen.